Hello guys, good morning. This is the day 2 of our vlog and today is December 31st of 2023. Bali, dito tayo mag-New Year's Eve and pakita ko sa inyo kung nasan tayo guys. So, here we are at Fuji Q. Ito siya, Fuji Q Highland. Bali, amusement park siya. Meron siyang maraming roller coasters. And right now, naghihintay tayo sa tickets. Ayan yung ticket booth para lang makapasok. And sa loob na tayo kakain. So for today, the time slot is from 10 a.m. to 1 o'clock. Kasi meron sila ditong countdown. Hello guys, so bali nakapila na tayo and we got our tickets here para makapasok dito sa Fuji Q. Siguro magra-rides muna kami guys kasi dito kasi sa Japan, pag inunan mo yung pagkain, mahuhuli ka. Last time, nag-USJ kami na misis ko. 15 minutes lang yung waiting time. Then, meretso kami dun sa Mario World ba yun? Yung Koopas Challenge. And, pag na-late kayo, umaabot siya ng 3 to 4 hours. So, that's it. So, I highly suggest to go earlier than usual para lang mas ano yung waiting time nyo at mas ma-enjoy nyo rin yung amusement park. Yun lang guys. So, ayun siya guys. Ayun na. Babagsak na siya. So, sasakyan natin yan mamaya. Woo! So, nakita nyo naman guys kung gaano ka-extreme yung rides nila dito. And, good luck sa atin. Hello guys, so nakikita nyo dito, ito yung mga 4 major rides nila, 4 roller coasters. And you just follow the lines and makita nyo na dun. Hindi ko alam kung para saan yung red, blue, green, and yellow. Mamaya, I think we'll find out later. So we're inside the amusement park. And there you go. Ayan, maintenance ulit yung Ejinaika guys. So guys, we're just waiting for the opening and tatakbo agad tayo dun sa Zocon. Kasi yun palagi yung pinaka matagal ang waiting times. So, let's see. Hello guys, so right now nasa pili na tayo ng Zocon. And may disclaimer sila dito. So, Zocon may be more intense than it looks. Ensuring passenger safety, please do not wave your hands while the attraction is running. So, bawal kayo magwagayway ng kamay dito. Unlike other coasters, kailangan nasa seat lang. Medyo mababa lang siya pero I think mabilis. Hello guys, so bali nasakyan na namin ni Mrs. yung Zocon. Grabe, sobrang bilis. Ang saya. And next is kakain lang kami ng bites. And punta kami ng Fujiyama. Ito pala yung sa ride sa Zocon. Ayan. You can test it out. Tapos dito yung ticket pag wala kayo only ticket. And ito yung entrance. Yan, 80 minutes na ngayon. Meron din sila ditong longest. It is from Harajuku. Kumain ako dati yan last year. And Belgian snacks, I think. Bintje. Cannot pronounce it right. Mommy and Toys. Dippin' Dots. Wara Taco. And Stanley Cafe and Bar. Meron din silang Route 22.9 doon and Moe's Burger. So, that's it guys. Mga pagpipilian nyo dito and many more. So, before pala kumain guys, we're going to ride this one, Panic Clock. Para siya umiikot na orasan. So, tara. Dapat sulitin natin yung oras. Hello guys. So, kakatapos lang namin dun sa Panic Clock ba yun yung pangalan nun. And right now, we're in Naruto Village. Diyan si Uzumaki Naruto. Doon si Tsunade, Kakashi, and Sakura. Ayan. Ayan, nagpa-picture sila dyan. And meron sila dito mga skewered meat. And eto naman guys, yung mga palaruan nila. Si Jiraiya doon. Ito yung shop nila, souvenir shop. Pero ang priority right now is kumain. Hindi ko alam kung meron silang restaurant dito sa loob.
babalik tayo. Keyword meat na lang or ramen style. Ito, yakiniku. Yakiniku, ito. So, this is the famous Naruto ramen, nakikita nyo. And kasama natin kumain dito si Hinata, pati yung Iruka ba to? Nakalimutan ko na. So, mag-order tayo dito, guys. So, bali guys, ito yung Naruto ramen. Ito yung favorite na soda ni Sasuke, blue soda. And may nori doon. Hindi ko alam yung kanji. Ito yung gusto ni Naruto. Ayun siya guys. So, ito siya guys. Kain tayo. Ito yung nakikita nyo na nakalagay sa ramen ni Naruto palagi. Ito natin. Ito naman yung sa Konoha. Tamago ng Konoha. Hard-boiled egg. Sarap na sabaw actually guys. So lastly, itong meat nila na nakalagay sa ramen. Tikman natin. Sarap. Nagigets ko kung bakit gustong-gusto na kumain ni Naruto dito sa ramen shop na to. Well, at least dun sa anime. Kasi ang sarap talaga. Kung nakikita nyo itong maliit na spoon, ganito yung ano niya. This is the proper way to do it. And may sabaw. Tapos, ayan. Sarap. And we will wash it down with this blue soda. Sarap. Tapos cotton candy yung taas niya. So if ever na mapunta kayo sa Naruto Village, i-check na yung ramen shop dito. I highly recommend it for you guys. Meron din sila itong seaweed leaf. Ayan. Kain mo na ako guys. Sobrang sarap guys, naubos ko siya. Okay guys, so bali tapos na tayo kumain dun sa Naruto Village. Bali mamaya itatry natin yung Takabisha, which is the steepest roller coaster dito sa Japan ata, di ako sure, or dito sa Fuji-Q Highland. And ayan siya guys, tignan nyo mabuti. Yan. So, kala mo babagsak ka na, pero suspense lang. And ayan. Steepest roller coaster. Nagka-caricature din sila dito. Ayan, mga pusa. Examples ng caricature nila. So, nandun yung artist. Ayan. Dalawa sila doon. And ayan yung prices. 1 person, 1,500 yen. 2 persons, 3K. 3 persons, 4,500. Ayan. Ayan yung prices nila. Price list. And beside the Naruto Village, we have this one. Tawag dito sa Nagashima Star Flyer, pero hindi ko alam kung anong pangalan niya dito sa Fuji-Q Highland. Ayan siya guys. Medyo mabilis siya kaysa dun sa sinasakyan namin. Pizzala here. Meron siyang restaurant and ride. So dito muna tayo. So beside the pizza ride, meron tayong ice skating rink dito. And mas malapit na view ng Takabisha. And dito pala tayo sasakay guys. Mataas-taas yan. So, mukha siyang pizza. Ayan o. So, meron din silang food stadium doon. And, di ko alam kung ano yun. Souvenir shop ata. And, Tente Komai. Hindi ako sure kung ano to guys. Check na lang natin kung bukas. So, grabe guys. Nakaka-enjoy yung pizzala. And, right now, we're going to Takabisha. So, here is the entrance to Takabisha. It says there, the steepest roller coaster in the world. So, ito yung mga facts about Takabisha. Umaabot ng 4.4 yung G-force niya. Drop angle of 121 with a top speed of 100 km per hour. Parang nasa sasakyan ka lang. So, right now, umaakit tayo dun sa attraction. So, more facts about Takabisha. Ayan, scientific facts. So, sa harap ng Takabisha, guys, it's the Fujiyama. Makikita nyo dyan yung Mount Fuji. Pag nandun kayo sa part na yun, dyan sa part na yan, yan, maganda yung view ng Mount Fuji dyan. Natapos na natin yung Takabisha and sakto lang yung thrill niya. Bali, pinapahype lang talaga dito sa Japan yung 121 degrees na angle niya. Yung part na yan,
Pero pag nasanay ka na kasi sa roller coasters, parang wala na lang din yan sa'yo. Our next coaster is Fujiyama. Gusto ko lang makita yung view ng Mount Fuji dun sa part na yon. Ito yung entrance, halos walang nakapila. Mabilis lang yan guys. So matatapos ata natin lahat ng rides dito within, ewan ko, within 5 hours pa. Masasakyan natin talaga ang major coasters. And dito muna tayo sa variety store. Tignan natin kung ano yung mga tinitinda nila. So there you go. So nandito tayo sa loob ng souvenir store nila. Mga caps lang for winter. And ayan, Mount Fuji shirts. And omiyage, o mga pasalubong. There. We also have pasalubong here. Ayan. So, and basically, ayan yung mga nandito. Roller coaster, caramel baked chocolate, Fujiyama sweets, and yan, die cut challenge. Yung parang sa Squid Games. Time check natin, 12:48, Japan Standard Time, and the best time to have a ride is now because most of the people, kumakain sila. Ayan. You can see a lot of stuffs here. You can get a snack. Ayan. Burger. Nakalagay dun is Yakumeiten. Yakumeiten burger. Ayan siya. So, here's the view. So, mamaya din tayo. Ijunaika. So, if you're a thrill seeker, I highly suggest that ride. And then, kung mapunta kayo sa Nagashima, guys, or nasa Nagashima na kayo, and if you're watching this, I highly suggest to practice in Steel Dragon and Hakuge. Kasi, yun yung mga pinaka-extreme. Bali, pag nakasasakyan nyo yun, parang wala na sa inyo yung ibang coasters. Kahit na steepest pa yan, longest, kahit anong record pa yan, record-breaking roller coasters, you can do it. Basta mag-practice lang kayo. So, we're in Fujiyama. Ayan yung niya, details about it, the coaster. The most intense roller coaster in the world. So, tara, akit tayo. Ayan. Most intense attraction. Let's see about that. So, ito yung construction niya with engineers. And yan, steep climb, 2,045 meters in length, 79 meters in height, and 130 km per hour, 3.5 G-force. Mas mababa yung G-force nito kaysa dun sa sinakyan natin kanina. So, habang umakit kayo guys, meron kayong makikitang mga disclaimers. Bali, maganda talaga sumakay ng roller coaster dito sa Japan since isa sa criteria nila is yung safety, unlike sa ibang bansa. Kaya gustong-gusto ko rin dito sumakay ng roller coasters. Grabe guys, sobrang nakaka-excite yung etong Fujiyama. I agree with their claims actually na ito yung pinaka-intense na roller coaster in the world. Grabe. Siguro, ito yung favorite coaster ko na nasasakyan ko all throughout my stay here in Japan. Kasi nakatry na ako sa USJ, yung Flying Dinosaur nila, and sa Disney Sea. Well, wala naman actually extreme sa Disney Sea. Pero ito talaga, guys, mare-recommend ko sa inyo. Sobrang saya. That's Ejunaika, guys. Yan siya. So, guys, ito yung kakainin natin for snacks. Ayan. Longest, strawberry candy. Ayan yung mga prices nila. Hindi ka lalagpas sa 800 yen. So, it is equivalent for 400 pesos. Approximate lang naman yun, guys. Pero, ganun yung price nila dito. Mura na yun kasi parang barya na lang dito sa Japan yun eh. So, guys, yan pala itsura ng panic clock kanina. Yung sinakyan namin kanina, yan. Panic clock. So, 360 siya. So, ayan pala yung Fujiyama, guys. Katabi lang ng snack bars. Dito kayo bibili ng pagkain. So, karamihan ng mga stalls dito, ganito yung ginagamit nila. So, parang sa Ichiran, guys. Kaya lang hindi ko pa na kayo nadala doon. I will do a vlog there in the next coming days.
pagbalik natin ng Gifu. Hello guys, so tapos na po tayong kumain. Kaling kinain ko ay tornado potato. Sa ngayon guys, nakapila tayo dito for the manual sky cycle. Ayan. So, under siya pag pinapadyakan nyo. So, ayun siya guys. Kung nakita nyo. Ayan. Sky cycle. So, manual powered ride.